Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po, Bicolano vlogger, broadcaster. So pag-usapan po natin mga kababayan itong mga latest na lumabas na mga balita tungkol sa survey. Nagpalabas kasi po ng survey yung False Asia, ay False Asia, sorry, Pulse Asia. Iyan niya Mr. Maravillas. Mayroon pa din bang naniniwala sa mga pa-survey, lalo ng Pulse Asia? May mga naluluko pa rin. Sa totoo lang, nag-aanap buhay man lang kasi sila. And in fact, noon, 2-3 lang yata yung mga nagsasurvey. Mga survey firm. Una yung SWS, tapos yung Pulse Asia. Ngayon po, natunugan ng mga enterprising na mga nasa academe. Karamihan sa kanila mga dilawan. Mahilig kasi yung mga dilawan mag-brainwash. Ginawa nga na buhay po yung mag-brainwash, mag-mindset. Ngayon, kung unsuspecting ka, madala ka sa kanilang propaganda po, ang ibig sabihin yan, may nang nilalang ka. Ikaw talaga niya, Mr. Maravillas. Yan po ang katotohanan. May nang nilalang ka pag nagparapaniwala ka sa mga surveys. Lalo ngayon, other than itong pa-survey ng Pulse Asia, yung Tangere, may panibagong survey na rin, mga kababayan, kung sino yung mga possible candidates for 2028 elections. Dumami po yung mga survey firms. Ginawang money making po. Ganon talaga po ang buhay ngayon sa digital age, lalo na. Madali na lang ang paggamit po itong mga tools para lasunin ang isipan ng mga tao. Para magkapera. Pwede niya Mr. Maravillas yung result ng survey ng Pulse Asia. Ibigay ko muna sa inyo para mapag-usapan natin. Pero sabi ko sa inyo po, paunang salita, pag naniwala kayo sa mga results ng survey, ibig sabihin yan, may nang nilalang kayo. Ang ebidensya niyan po, di ba yung pa-survey ng Pulse Asia? Sa senatorial election, yung katatapos pa lang nating midterm election. Laking sablay po. Si Bam Aquino, na napakalayo mga kababayan, hindi man po mapasok sa mga surveys, hindi lang ng Pulse Asia. Lahat ng mga survey firms na mga kilala mga kababayan, hindi man siya pumapasok. Pati si Kiko, outside Magic 12, ano nangyari during the election? Nung nakarang election, hindi ba na-shock yung mga mamamayang Filipino? Number 2 si Bam Aquino, number 5 si Kiko. Pati sila hindi makapaniwala. O di ba? Kaya sabi ko sa inyo, pag nagparapaniwala ka dito sa mga money-making surveys, may nang nilalang ka. Ibig sabihin, bupuls ka, madali kang ma-brainwash. Itong latest na pa-survey ng Pulse Asia po, trust ratings of selected personalities. Bagsak yung ating Pangulo. Top notcher po si Digong. Mas may tiwala daw yung mga mamamayang Filipino kay dating Pangulong Digong na nakakulong na doon sa The Hague. Baga niya Mr. Maravillas talaga. Ang nagpasurvey niyan si Xi Jinping. Kung hindi po mismo si Xi Jinping, yung mga galamay ni Xi Jinping dito sa Pilipinas, malamang siya yung nagpundo ng pasurvey ng Pulse Asia. Pwedeng aware yung management ng Pulse Asia o infiltrated po. May nagpundong taga rito, ipasurvey mo niya. Kami na niyan bala, basta't kailangang mataas yung ratings ni Digong. Sa ni Sara Duterte, ibagsak mo niya si PBBM para yung mga supporters niya ni PBBM lumapit din sa inyo.
makiusap na gumawa din ng survey na funded. Hindi man yun gagawin ng ating Pangulo. Kasi, sabi nga natin mga kababayan, ibagsak pa ninyo sa survey ang ating Pangulong Bongbong Marcos, presidente pa rin siya hanggang 2028. Hindi yan mababago. Tama ba? O di maniwala kayo sa survey ng False Asia at mag-party-party kayo. Anong pakinamin? Di ba? Hindi man yan mababago. Ang pag-upo ng ating Pangulong Bongbong Marcos hanggang 2028. Ano, sabi dito, yung ratings ng ating Pangulong Bongbong Marcos, 32% na lang, bagsak. Si Sara Duterte na wala mang ginagawa, 50% yung tiwala ng mga Pilipino. Si Digong na nakakulong, 60%. Mga niya, Mr. Maribillas, ang sinerve, yung mga taga-Beijing, o kung hindi, yung mga DDS man lang niya yung participant, kumuha din ng konti sa mga Marcos supporters. Kaya, nang i-publish mga kababayan ng News 5, itong result ng survey ng Pulse Asia, hindi makapaniwala yung mga tao. Ito, sabi dito sa report mga kababayan ng News 5, tiwala sa mag-amang Duterte. Kalahati ng mga Filipino ang tiwala kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at anak na si Vice President Sara Duterte base sa pinakabagong survey ng Pulse Asia Research Incorporated. Nakakuha na ang dating Pangulo ng 63% na trust rating, habang ang vice ay may 50% na rating. Mas mataas ang mga ito sa nakuhang trust rating ni Presidente Bongbong Marcos na 32%. Isinigawa ang survey noong Mayo 6 to 9, 2025, isang linggo bago ang Bilang Pilipino 2025 o ang eleksyon. Nasa 1,200 respondents ang naka-face-to-face na interview. Ano tingin ninyo? Kapani-paniwala? Yung mga nakabasa po sa report ng News 5, hindi po makapaniwala. Ayan o. Sabi ni Juliet Delgado, Made in China survey. So, Communist China, wag kami style ninyo. Yan, gagastos talaga kayo ng malaking pera. Maging communist regime lang ang Pilipinas. Nagbabanat buto ang China para maging communist country ang Pilipinas. Lalo na sa ngayon, tinadtad sila ng tariff ni Trump. Sige China, bayadan mo pa ang mga survey sa Pilipinas. You see? Sabi ni Louis Santiago, it's a fake news. Sabi ni Glory Balanon, kahit mababa ang rating ni Marcos, Marcos pa rin kami. The most brilliant, smart, professional, hardworking, living and caring president. Sabi ni Danre Dimape, mukhang mala sindikato ang survey. Walang maniwala po. Kasi sino ba naman maniniwala na yung trust rating ng ating Pangulo, 32%, si Digong po, na nakakulong na nga dahil sa kanyang crimes against humanity. Pati si Sara wala mang ginagawa po. Lumipad na naman nga po papuntang Qatar, Doha, Qatar, at saka The Hague para mag-celebrate ng birthday niya with Digong. Habang yung Mindanao lubog sa baha. Hindi man nagtatrabaho. Sige man lang po ang panira sa ating gobyerno. Pagkatapos, yung trust rating ng ating mga mamamayang Filipino, 50% yung kanya, 32% yung sa ating Pangulo, 63% kay Digong. Sino ba naman yung maniniwala sa ganoon? Yung ating Pangulo sub-sub sa trabaho, hindi naninira. Wala kang marinig na masasamang salita. Pagkatapos, bagsak yung trust rating. Kaya hindi maniwala yung mga mamamayang Filipino. Ang nasira lalo, yung False Asia. But anyway, dati nagduda dito sa mga surveys, yung ating mga mamamayang Filipino, kasi the same survey firm, yung nagpalabas ng result ng survey sa midterm election, sabla yung kanilang mga survey, yung Pulse Asia. Tama si Benji Contreras, mga kababayan. Sabi ni Benji Contreras, sablay sa prediction ang resulta ng 2025 election, tapos maniniwala pa ba tayo uli? Why Filipinos should no longer trust Pulse Asia surveys?
For years, Pulse Asia has positioned itself as the gold standard in Philippine political polling. Media outlets echo its every survey. Politicians flaunt the rankings like trophies. But after the 2025 Senate elections, it's time we ask, can we still trust Pulse Asia? The truth, Pulse Asia got it wrong badly. Its final pre-election survey for 2025 senatorial race, Pulse Asia claimed the top 12 were already locked in. But when the real ballots were counted, only 8 out of 12 actually won. 4 of the actual winners, including big names like Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Rodante Marcoleta, and Amy Marcos, were left out of the Pulse Asia Magic 12. Tama. Ano yung actual result ng eleksyon? Number 2 si Bam Aquino. Number 5 si Kiko Pangilinan. Mabutit si Amy Marcos. Nakasabit pa rin sa pang-12. Pero ang sabi ng mga nakarating sa ating reports, nag-special ops si Amy Marcos. Alam na ninyo yung term na special operation. You see? Ganon katindi na ngayon ang eleksyon. Noon, ang mga local candidates lang, mayor, congressman, gobernador, mga kagawad sa bayan at lungsod, sila yung nag-special ops. Pero ngayon, pati mga senador, si Bongo daw, malaki yung yung special ops. You see? Palakihan ng pondo, mga kababayan, pabaan ng PC. Ganon ang nangyari mga kababayan sa ating eleksyon. Kaya ayaw na nilang maniwala dito sa Pulse Asia. Yeah. Yung mga reactions po. Sabi ni Rose Louise Henderson, lokohin nila sarili nila. Sabi ni Jeff, false Asia survey yan, bayaran. Sabi ni Fem Madrigal, lapit na ang trial, kailangang pabanguhin ng poll survey yung mag-ama. Sabi ni Renato Nakar, false Asia, palpak ka talaga. Sabi ni Ruben Ambo, yes, it's false Asia. Sabi ni Romulo Ison, just don't believe in surveys. All of them are fake. They're not really conducting actual surveys and not following scientific and reliable statistical methods. Ginawa na pong palabigasan. Pure business. Yan ang nakakalungkot mga kababayan. So, hindi na reliable talaga. Pinasok na ng mga ng mga masasamang loob. Money talks na. Kaya sabi ko sa inyo po, pag nagpaniwala kayo sa mga pasurvey ngayon, may nang nilalang kayo. Yan kung proud kayo na tawaging mga mahinang nilalang. Kasi kitang-kita po yung ebidensya. Palpak yung mga surveys po. Ginawang commercial po. Purely business. Kung sino yung mga pumupundo sa kanila. Kasi siyempre magsisweldo sila ng mga tao. Kung face-to-face yung sinasabi nilang survey, so mag-iikot sa mga barangay. Yung iba naman online. Madali pong pikiin. Hindi man po pinapaliwanag nila kung sino, hindi man pinapakita po. Pinapublish kung sino yung tinanong nila. Ganon tayo pinagluloko, mga kababayan. At yung mga funders nila, mga kababayan, could be negosyante or tao na hindi man nagpakilala sa kanila, na tao alimbawa ni Digong o ni Sara o ni si Jinping. Basta niya, magpa-survey ka, Brad. Kami na niyang bala. Ganon ang hanap buhay ngayon. Kaya kung naniniwala kayong credible yung mga surveys, nabodol kayo. Hindi na maniwala yung mga tao, sabi ni Mylene Maher. Maubos lang ang yaman ng mga yan, kababayan. Umibabaw lang kuno sila sa paningin ng mamamayan. Really? Just my thought. Mawala kuno ang credibility ng Pangulo at siya lang ang gusto till when they will play the game. Sabi ni Raymond Braganza, fake news in social media paid by paid trolls are distorting people's mind due to exposure on FB, Twitter, TikTok, etc., which is done
by the hour, even in local politics, there is a sudden trend of people's selection of voters' preference. COMELEC should look into this situation if it wants a free and honest voters' preference. My thought for the day. Itong Pulse Asia po, in other survey firms, kahit nga po yung kakampi nila si Amy Marcos, hindi naman niwala. Gusto ninyong makita yung statement niya? Kakampi na yan ng mga Duterte, si Amy Marcos. Yan sabi niya, April 19, 2025. Amy Marcos, report ng ABS-CBN ito. Yan Amy Marcos urges COMELEC to control surveys over brainwashing, mindsetting. Malinaw na brainwashing and mindsetting po ito. Si Amy Marcos na mismo nagsabi. I-control dapat yung mga surveys. Kasi this is brainwashing and mindsetting, sabi ni Amy Marcos. O ngayon, maniniwala kayo? Lalo na kayo mga DDS? Kakampi na ninyo mismo. Hindi maniwala sa pa-survey ng Pulse Asia, in other survey, firm. So other than this, mga kababayan, yung trust rating, nagpa-survey pa yung Pulse Asia kung pabor ba o hindi sa impeachment laban kay Sara Duterte ang ating mga mamamayan Filipino. Naniwala kayo rito? Pulse Asia, 50% disagree, 28% agree with impeachment case versus Sara Duterte. So dito, kasi pabor sa mga Duterte ito, malamang si Amy Marcos, kakampi ngayon ng mga Duterte, maniwala dito. Selective siya. Pag hindi pabor sa kanila, hindi maniwala. Pag pabor, naniniwala. Ganun lang po, mga kababayan. Yan sabi rito. Ginawa yung survey ng Pulse Asia whether Filipinos agree or disagree with the filing of the impeachment case against Vice President Sara Duterte by the House of Representatives in the Senate May 6 to 9. Tapos ito yung result. Agree 28%, disagree 50%. Yan ang sabi sa survey ng Pulse Asia. Alam na mga kababayan kung sino yung nagpundo ng mga pa-survey ito ng Pulse Asia. Pag naniwala kayo, sabi natin kanina, sa mga sinasabi nila sa result nitong survey, ang ibig sabihin niyan, mainang nilalang kayo. But anyway, magpalabas man sila ng ganitong result ng survey, halimbawa pa, tama ito. Halimbawa lang. Kasi alam naman natin na palabigasan nila ito. At mismong si Amy Marcos, commenting on the surveys during the midterm election, brainwashing niya ito, mindsetting. So si Amy Marcos mismo, hindi maniwala sa mga pa-survey. Pero iwan ko dito sa impeachment, baka maniwala siya kasi pabor sa kanyang kaibigan. Whatever it is, mga kababayan, hindi man po mababago ng public opinion. Nakaduda-duda nga din po, mga kababayan. Ang katotohanan na si Sara dapat harapin ang impeachment trial. Kasi po, ang impeachment trial nakakasana po sa Senado. O ngayon, bakit niya Mr. Maravillas, ganito yung pinapalabas nila ngayon. May motibo po akong nakikita. Gusto nilang ma-impluwensya siyempre. Kung sino man ang nasa likod nitong pa-survey na 50% ang nagdi-disagree sa impeachment laban kay Sara Duterte, ang motibo po malinaw. Gusto nilang i-impluwensya ang desisyon ng mga senator judges. Nagets na ninyo? Gusto nila, mga kababayan, na ma-achieve ang objective na ma-acquit. Dapat acquittal ang magiging judgment ng mga senator judges sa impeachment laban sa Vice Presidente. Ganon man lang po yan. O ngayon, idagdag ko na rin po ito kasi survey pa rin yung Tanggere, mga kababayan. Katatapos pa lang yung eleksyon, nag-survey na sila kung sino yung mga possible candidates na mananalo
para sa 2028 presidential election. Another money making. Lahat dito po money making. Alangan mag-survey sila, walang kita. Tama ba? Kahit itanong nila, buhay nila yung pagpa-survey. Kaya nga, survey firm. Parang radyo and television, mga kababayan. Ano yung hanap buhay ng radyo and television, newspapers, media? Commercial. Political advertisement, commercial advertisement galing sa mga negosyo. O ganun lang po yan. Dito naman sa mga survey firms, hanap buhay nila yung magpa-survey. Siyempre, may mga nagko-komisyon sa kanila. At yung mga nagko-komisyon sa kanila, nagbabayad para gawin yung survey. Kasi kung hindi magbayad, anong isisweldo sa kanilang mga empleyado? Paano mag-operate yung kanilang negosyo? Yan ang natura ng mga survey firms. Kahit yung mga think tank, ganun din po. May mga client sila sa mga studies and research at pagpapalabas ng mga public opinions. Yan din ang negosyo ng mga think tank firms. Para mag-shape ng opinion ng mga tao. Doktrinahin, brainwash po yung mga tao. I must know kasi nasa mainstream media po ako sa napakatagal na panahon. 40 years in the media industry. I must know. Gawain namin yan eh. Kaya hindi tayo pwedeng pagkwentuhan ng mga taga Pulse Asia, SWS, Tangere. Lukuin ninyo ang lilang ninyo. Tama ba? Yes, sige ang pa-interview nila sa mga kaibigan din nila sa social media, sa mainstream, para ma-promote yung kanilang negosyo. Ang mag-survey. Kaya napakatagal pa po ang eleksyon. Tatapos pa lang yung midterm election. Pinag-uusapan na po yung presidential. Ginawa nilang maaga para tumaloy agad ang grasya. Siyempre, kung may ambisyon ka sa pagka-pangulo, kakausapin mo sila. Nakita na ninyo? Nagets na ninyo, mga kababayan? Kaya napaaga ang paghanap buhay ng mga survey firms. Nagpalabas ngayon, nag-survey yung Tangere. Top notcher si Sara. Ito, balita ngayon ng Manila Times. Sara Lenny, early favorites for 2028. Ito na yung mga pangalan. 2028 Presidential Preferential Survey. Survey fieldwork. May 20 to 21 ginawa. Margin of error, plus or minus 2.48%. Sample size, 1,800 respondents. Tinanong sila, mga kababayan, kung sino yung iboboto nila sa pagkapangulo sa 2028. 29%. Sara Duterte, 21%. Leni Robredo, 15%. Bongo, 11% Raffy Tulfo, undecided 11%, 6% Martin Romualdez, 3% Chis Escudero, 3% Robin Padilla, 1% others. Di ba, mga kababayan, ayos na ayos, buhay na buhay ang hanap buhay ng survey ngayon. Buwan-buwan, magsasurvey sila hanggang 2028. Kasi siyempre, yung mga nag-ambisyon sa 2028, magkaka-interest po. Kakausapin itong mga survey firms. Kaya nakita ninyo, dumami. Dati dalawa lang, SWS, Pulse Asia. Dumami po, nag-mushroom po, parang mga kabote na naglitawak. Na-realize ng mga very enterprising na mga tao. Maganda pala niyang negosyo ang magpa-survey. Kaya lumitaw po yung iba-iba na mga survey firms. Kasama na dito yung Tangere. Ay, survey ito ng Tangere po. Diyan niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo. Mas naniniwala po ako sa sinasabi ng Bible. Sabi sa Bible, ang nauuna ay nahuhuli. The first will be the last, and the last will be the first. And in fact,
mga kababayan, sa mga kumandidato sa mga previous presidential elections po, yung mga nagtatap sa mga naunang surveys, talo. Kung sino yung mga nangunguna po sa mga naunang surveys, talo. Noong panahon, 1992 election, presidential election, ang nangunguna noon mga kababayan sa mga surveys, si Miriam Defensor Santiago. Kaya pati si Miriam Defensor Santiago hindi na maniwala sa survey. Kasi mga kababayan, noong panahon, tumakbo siya para Pangulo 1992. Talo si Miriam, siya yung pinakapopular noon. Ang nanalo po, minority president, Fidel Valdez Ramos. Si FBR po yung umupo bilang presidente. Sa unang 5 days ng counting, kasi hindi pa noon, hindi pa computerized election. Mano-mano. Sa first 5 days, leading po si Miriam Defensor Santiago. Yung pang 5 araw na pagbibilang na naungusan mga kababayan si Miriam Defensor Santiago ni FBR. 4 million plus. Yung boto ni Miriam, 5 million plus or close to 6 million. Yung boto ni FBR, nasiraan ng loob nun si Miriam Defensor Santiago. Talo. Noong panahon ni GMA, sa mga surveys mga kababayan, ang leading palagi si Fernando Po Jr. Alam na ninyo kung sino yung nanalo. Pero niya Mr. Maravillas, di ba? Kasi may Hilugarsi. Kasama na yon mga kababayan, yung Hilugarsi. Si GMA yung nanalo. You see? Fast forward tayo, 2010. Sino yung leading sa unang mga surveys? Si Manny Villar. Sino yung nanalo po? Si Noynoy Aquino. Kaya, unreliable po itong mga surveys na to. Based sa history, 2016. Sino yung mga leading sa 2016 na presidential election? Si Grace po, si Jojo Binay, si Maruas. Si Maruas nun yung administration candidate. Sino yung nakaupo? Si Digong. O diba, mga kababayan? Tama yung Bible. Nang sabi sa Bible, the first will be the last will be the first. Bakang manalo si Robin Padilla or si Chis Escudero or si Martin Romualdez. Tingin ninyo. Pero never po yung first. Si Sara first. Number 2 si Leni Robredo. Number 3 si Bongo. Number 4 si Rafi Tolfo. So 4 yung magkakasunod na nakakuha mga kababayan ng malaking percentage sa presidential survey for 2028. Sino yung nasa last row? Si Martin Romualdez, si Chis Escudero, si Robin Padilla. So kung sino dito sa mga nasa last, malamang siyang maging Pangulo. Ano ba, mga kababayan? Kasi sabi sa Bible, the first will be the last and the last will be the first. Mas accurate po ang Bible kaysa sa kaysa mga pa-survey ng Pulse Asia, Pulse Asia pala, Tangere, SWS, WD, ano pa ba? Publicos Asia. Kasi ito pong mga survey group na to, survey firm, nagbabase sila kung sino yung nag-sponsor sa kanila. Kung sino yung nag-sponsor sa kanila, nag-commission sa kanila, siyempre yun ang paglilingkuran nila. Nag-gets na ninyo, mga kababayan? Kaya most of the time po, ang result ng survey, sablay. Yan sabi ko sa inyo, ang naniniwala sa mga pa-survey po, mainang nilalang. Ngayon, kung gusto ninyong kasama kayo sa mga mainang nilalang, maniwala kayo sa mga pa-survey ngayon. Ngayon, yung latest 2022, di ba yung leading noon, mga kababayan, sa survey, si Sara Duterte? Ano nangyari kay Sara? Di ba umatras?
Nag-vice presidente na lang. O na nag-file na mayor. Tapos sumama kay President Bongbong Marcos, kay BBM. Kasi po, noon, si BBM mga kababayan, hindi man kasi pa nag-declare. Leading noon, Sara noon si Sara Duterte. Nagnanalo si PBBM. Yan o. Presidential Election Survey. Leading si Sara, 22%. Si Po, 13%. Si Pacquiao, 12%. Si PBBM, 12%. Si Isko, 11%. February 2021 survey, January 26 to February 1. Yan ang patunay mga kababayan kung sino yung nasa huli. The first will be the last and the last will be the first. Pangapat lang si PBBM sa survey noon, siya ang nanalo. Yung top notcher po sa survey, si Sara. Ano nangyari? Umatras. Di ba? Kaya ito pong pinapalabas na survey ng Tangere, masamang pangitay nito para kay Sara Duterte kasi top notcher siya ngayon. History repeats itself, mga kababayan. And based sa history, lahat ng mga nagtatap sa mga early surveys, nagna-number 1, nagna-number 2, talo. Ang nananalo, yung number 4, 5, 6 sa survey. Sila yung nananalo sa pagka-presidente. At hindi ko mo, mga kababayan, top notcher bilang senador, nananalo sa pagka-presidente o vice-presidente. Ang halimbawa niyan mga kababayan, si Marojas, top notcher si Marojas, talo. Si Grace po, top notcher din, talo. Si Chis Escudero, top notcher din, talo. Si Joby Salunga, noong panahon, top notcher, talo din. So hindi ko mo po nag-top notcher sa pagka-senador na nanalo sa pagka-presidente at vice-presidente. Yung ating Pangulong Bongbong, hindi man po siya top notcher. Yung tatay niya top notcher noong panahon. Pero yung mga sumunod, mga kababayan na mga nag-top na senador, hindi man po nananalo ang presidente, vice-presidente. Iba-iba kasi yung panahon at iba-iba din yung kalaban. Depende sa kalaban, mga kababayan. And emerging situations sa politika, environment, and issues, mga kababayan, affecting the presidential elections. Kaya malabo ito po na mga nasa printira, 3 years before the election, leading na sila. Malamang mula dito, kung sino dito, pwedeng presidente, vice-presidente. Pwedeng presidente, vice-presidente. Mga kababayan. Or presidente, vice-presidente. Or presidente, vice-presidente. Ito, hindi na ito pwede. Dito ito sa grupo ni Sara Duterte. Sila siguro. Presidente, vice-presidente. Or presidente, ito kalaban nila. Baka si Binoy. Pero ito, depende sa magiging result ng impeachment trial. Kung makaligtas siya sa impeachment trial, ma-acquit, hindi ma-disqualify to run for president sa 2028. Kaya lang, sabi nga natin mga kababayan, ma-acquit man si Sara Duterte sa impeachment case niyang kinakaharap, may kaso pa rin siya sa korte. Yung nasa DOJ na ngayon. And hindi magtatagal, maifa-file na yon sa husgado tulad ng nangyari kay Attorney Harry Roque. Si Attorney Harry Roque, yung latest ngayon pala mga kababayan, may red notice na sa Interpol. Ay request for red notice yata yung sabi sa balita. Ito, hinihingi pa lang pala, Interpol red notice for Harry Roque sought by CIDG. So yun po. At other than yung kaso niya sa husgado dito, local court, may kaso siya, Crimes Against Humanity sa ICC. So malabo mga kababayan na si Sara Duterte makaupo o makatakbo pa bilang presidente sa 2028 dahil sa patong-patong na kaso na kanyang kinakaharap. Kaya itong mga pasurvey ninyo,
Na-top notcher si Sara, malabo. Kahit mga kababayan yung mga nag-react nga sa post na to, sa balitang ito, hindi maniwala. Sirang-sira na ang reputasyon ng mga survey firm. Ay, sabi dito, naku naman, aga-aga pa, pero leni pa rin. Kita mo, leni sila. Yan o. Doon tayo sa walang confidential funds. Kay leni tayo. No, lahat ito, leni. Nagre-react dito. Yan o. Sabi ni Eves Ermitanio Dulce, grabe, ayan na ang mga pang-mind conditioning ng mga survey firms. Maniniwala pa ba ang mga Pinoy dito? Oo, may maniniwala sa mga surveying ito, ang mga didilis. Sabi po ni Atty. Panelo, may na kasi daw, mga bopols daw yung mga DDS. Yung mga sumusuporta sa mga Duterte. Si Panelo mismo yung nagsabi. Kaya yung kainaan ng ulo ng mga supporters nila, ini-exploit ng mga Duterte. Yan, in effect, mga kababayan, ang admission dito ni Panelo. Ayan Alam mo, yung Duterte country, talagang maraming blindly, I'm sorry to say, talagang bumoto dun sa 10. Kaya ang taas nila dun sa mga Duterte country. Pero pagdating dun sa iba, na maraming mga grupo ng mga bata na edukado, hindi nakapasa yung marami sa kanila. Ibig sabihin, sa mga edukado, hindi makapasa ang mga Duterte. Saka yung mga in-endorse na kandidato sa pagkasenador. Mataas sila doon sa mga tinatawag niyang Duterte country. Kasi mga blind followers nila. Yung mga hindi nag-iisip. Si Panelo ang nagsabi niya na, hindi ako. Baka kagalitan ninyo po ako, mga DDS. Ang nagdi-degrade po sa inyo, mismong kasama ninyo, si Panelo. Yan Alam mo, yung Duterte country, talagang maraming blindly, I'm sorry to say, talagang bumoto dun sa 10. Kaya ang taas nila dun sa mga Duterte country. Pero pagdating dun sa iba, na maraming mga grupo ng mga bata na edukado, hindi nakapasa yung marami sa kanila. So, pasado lang ang mga Duterte and sa mga kandidato ng mga Duterte doon sa mga wala masyadong edukasyon. Madaling sabi, sa mga mangmang. Hindi ako nagsabi niya na si Panelo mismo. Kaya kung magagalit kayo, kay Panelo kayo magalit kasi in-expose yung pagkatao ninyo. Di ba? Ito yung sabi sa Bible, Matthew 20 verse 6. So the last shall be first, and the first last, for many be called, but few chosen. Applicable po yan, pati sa politika. Maraming kumakandidato, pero few chosen po. Halimbawa sa pagkasenador, ang daming kumandidato, ilan yon? 60 ata? 12 lang yung kailangan. Sa pagka-presidente naman po, ang daming gusto magkandidato, isa man lang po ang mananalo. And the last will be the first, and first will be the last. Kaya yung mga nangunguna sa survey this early, masamang pangitain. Hindi magkakamali, mga kababayan, ang salita ng Diyos. And based sa history, yung mga nagtatap sa survey, talo. Ang nanalo po, yung mga hindi man dati nagtatap, so nabibigla na lang yung nananalo, tulad ni Bam Aquino. Number 2, si Kiko. Number 5, hindi man pumasok sa Magic 12 po, sa mga surveys. Di ba? Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, number 1 si Sara Duterte. Number 4 lang yung ating Pangulo. Umatra si Sara. Ayan tuloy. Kasi sa totoo lang, yung tinatanong, 1,200, maniwala ka dyan. Sabihin pang 10,000 ang tinanong. Ilan ba yung botante sa Pilipinas? 60 million? Tinanong mo, 10,000? Paano kung natanong mo, yung mga supporters na pala, worse kung
yung survey firm binabayaran para i-brainwash lang yung mga tao. Ayun po. Dito, mga kababayan, mismong yung kakampi nila, si Amy Marcos, hindi maniwala. Nagreklamo po si Amy Marcos. Dapat niya kontrolin na yung mga survey firm kasi ginagamit sa brainwashing, mind conditioning. Yan sabi ni Amy, oh. Paano maniwala tayo, mga kababayan, mismong kaalyado nila, si Amy Marcos, hindi maniwala. Tama po yung mga analysis natin. Pero libre kayo na maniwala sa gusto ninyong paniwalaan. Wala man makakapigil sa inyo kasi demokrasya tayo. Gusto mo magpaloko, di magpaloko ka. Pabodol ka kung gusto mo. Buhay mo yan. Sige, maniwala ka sa gusto mong paniwalaan. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.